mag-iisip kung anong isusulat. Kahit ka tayo nababasa lang, kulang pa rin utak natin eh. Okay. Thank you po, Ate Kleng. Sabi ni Ate Kleng, yung Holy Spirit yung nag-lead sa mga holy men to write. Dahil with just the human knowledge, di naman masusulat ang scripture. Ano pa po? Based sa verse natin. Wala na. Ayan. Next po. Yan. Yan. Yan pa din po yung verse natin. Ano po kaya yung naging role ng Holy Spirit? Ano po, ano ang participation ng Holy Spirit? They were carried along by the Holy Spirit. Okay. Dito sa verse na to, ginamit yung word na carried. Ano po to ESV version. Yan, ginamit yung carried. Sa ibang version, ginamit po ang word na move. Big sabihin, they were controlled by the Holy Spirit. They were moved. Ibig sabihin, pag minove from one place to another or causing an effort, causing an energy to make an effort to do something. Yan. Ibig sabihin, it is not just by their own will, but they were moved. Okay? Kumbaga, nilipat ko to, minove ko siya. But in itself, hindi niya kayang gumalaw. Okay? So, meron din po tayo dyang yan. Yan, they were led, and not just moved, but they were led. Okay? Meron din tayo dyang word na pharaoh. Tama po ba, Pastor? Pharaoh. Pharaoh meaning to bring something like an object or message or to lead someone from one place to another. Yan po. Ito po yung word na ginamit dyan sa move or led and carried along by the Holy Spirit. Yung Pharaoh na word. Ibig sabihin, hindi lang siya, yung move, hindi lang siya, for example, ginalaw ng Holy Spirit yung pangsulat nila, hindi ganon. They were led and moved, their minds, their body, and yung kanilang spirit, yung kanilang Holy Spirit, they were filled with the Holy Spirit. Kaya nila nasulat ang scriptures. They were used by God. And dahil dyan, meron din po tayong conclusion. Nagigets ba? Or medyo mabilis po ako? Okay. So, ano po ang conclusion natin? Medyo mahaba. Sige po. The Holy Spirit, blank, 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 blank of the scriptures. Walang clue. Ano po yung ibang word sa move or sa led? Letter G. Guided. Guided. Guided the 2, 3, 4, 5. Sino po ang ginaid? Ano pa pong ibang word sa man? Human. Boy natin. The Holy Spirit Guided the human. Ano po sila? Writers. Human writers of in writing the scriptures. Okay? Sino nakasagot? Group 2? Wala. Wala. Okay? So, dito naman, now that we understood that the scripture is produced by God, and God used holy men to speak and write the scriptures, and then now we understand the participation of the Holy Spirit. The Holy Spirit guided the human writers in writing the scriptures. So maintindihan po natin yung process ng pagsulat ng scripture na meron tayo ngayon. So from God, gumamit siya ng tao, ng holy men, and then there is the participation of the Holy Spirit sa gitna ng God and men. So, nandun siya
And siya yung nag-move and nag-lead sa mga holy men na ito na para hindi nila isulat yung sarili lang nila kasi that will be biased. That is from their own perspective. And this time, giniide sila ng Holy Spirit to speak as of God. Okay? To speak the very speech of God. Now, meron akong tanong ulit. Sige, pakibasa ni Eloy yung tanong. Babasa lang, di ko naman pa sinabing sasagot. How did the believers accept what they have heard from Paul and others for what it is not and what it really is according to 1 Thessalonians 2:13. 2:13? Sige po, sino pong makakapag-open ng 1 Thessalonians 2:13? 1 Thessalonians 2:13. For this reason we also thank God without ceasing, because when you received the word of God which you heard from us, you welcomed it not as the word of man, but as it is in truth, the word of God which is also effectively works in you who believe. Okay. So, ayan po yung tanong natin. From the scripture, ano po yung, paano po na inaccept or paano naintindihan ng mga tao, ng believers, yung mga writings for what it is and what it is not? Andito ba yung verse? Okay, ayan po yung verse. Ano po kaya dyan? Paano yung naging response ng mga believers? Pamic po, mami. Yan, ayan po. The believers, when they heard the word of God, they accepted it. They really know that the word is from God, not from men. Okay, very good po, mami. Yan. So, from yung chronology, tama ba? Yung pagkasunod-sunod ng pagkakasabi dito sa scripture, sa verse na to, na they thank God for this, for the scripture, for the writings, na na-receive nila yung word of God, and they have heard from Paul and other apostles or other holy men na narinig nila and they accepted it not as the words from the apostles or from the holy men, but they recognize that it is from the word of God. Okay. And di lang niya sinabi na it is from the work of God. Na sinabi din dyan sa dulo, which is at work in you, believers. Ibig sabihin, kung ano yung the same God na nagsulat ng scripture is also working in you. Okay? So, ibig sabihin, yung scripture, di natin yan maiintindihan kung tayo lang. That is why God is working in us and the Holy Spirit is in us so that we can fully understand the scripture. Hindi lang siya sa sariling isip natin. Kayo po ba, pag nagbabasa kayo at nag-aaral ng Bible, binabasa nyo lang po ba or humihingi po kayo ng guidance sa Panginoon in reading the Bible? Okay. Because ang Bible po kasi hindi lang siya parang mga encyclopedia na maintindihan agad ng tao. But there are messages that comes from the guidance of the Lord as we read the Bible. Ngayon po, meron tayo ulit tanong. Fill in the blank. Nasaan? Wala yung fill in the blank. Okay. Ito na po yung sagot natin. Hindi pala siya nagawang tanong. Okay? So our conclusion for this one, the believers accepted the message that they heard from Paul and others as the word of God, not their word. Okay? So malinaw. From the source of the word or the source of the scripture, it is by inspiration of God, breathed out by God.
And then God used holy men to speak and write the scripture. And during the writing process, the Holy Spirit moved and led and guided the human writers in writing the scripture. And the believers accepted the message not as the word of men, but as the word of God, which is also working in us. Ngayon po, meron na tayong quiz. Okay? Naintindihan po ba? Or may tanong po tayo bago ako po yung magtanong sa inyo? Ano po yung quiz? Sige po, may tanong po ba? Sige po, si Pastor po sasagot. Or masyado po bang mabilis para sa next time natin medyo dadaan-dahanin natin? Or okay lang po yung Okay lang po. medyo mabilis? Kasi baka pag mabagal ako, maantok na kayo eh. Yan. Tsaka gutom na po ba kayo? Opo. Okay. So, proceed tayo sa question since wala kayong tanong. Now, knowing that the Bible is written for us, how will it motivate us to study the Bible? Sige po. Ngayong alam na natin na it is from God. God used holy men to speak and write, and the Holy Spirit moved those holy men to write the scripture. And from our forerunners, from the early believers, they accepted the word na recognize nila na it is not from men, but this is from the Word of God. This is breathed out by God, which is also in us. Nasa sa atin pa rin po ba hanggang ngayon? Amen. Parang hindi po kayo sure. Nasa sa atin pa rin po ba? Amen. Amen. Dahil po dyan, ano po yung magiging response ninyo? Ngayong alam nyo na ang divine source ng ating Bible ay ang ating Panginoon. It is the very speech of God. It is from the very mouth of God. Ngayon, naintindihan na natin yung process kung paano nabuo yung scripture. Sige po, ano po yung magiging response nyo? Ngayong alam nyo na po ba, lalo po tayong hindi mag-aaral ng Bible? Sige po, sino po? How will it motivate? Ito yung nagmo-motivate sa atin na we have to study the Bible, to know Him better, to live in how to live a holy life, and to have a deeper relationship with God. Okay, thank you po. Sino pa po? Ako. Siguro po, this is, ano ba to? Parang reminder na huwag tayong maging complacent sa pag-aaral ng Bible. Tandaan natin yung sabi dyan, divine yung source ng Bible. So, huwag tayong, parang it's not just a habit, no, but it's parang you really devote your time and your effort in studying the Bible kasi nga ang source nun yung object ng worship natin. So, parang yun yung blessing ng lesson sa akin ngayon. Thank you po. Si Ate Klang daw. Para lang sa akin na may mga kamag-anak na nandun pa sa lumang religion, ang iba is nasa kulto, mas dapat talaga pag-aralan mabuti ang Bible dahil dudoktrinahin ka talaga nila sa mga, hindi nila, sa doktrina nila talaga. Pag nag-study ka ng Bible, nakikinig ka sa mga preaching ng pastor, lalo mong hingin ng guidance ng Holy Spirit para ma-defend mo yung faith mo, lalo na kapag Christian ka na nandun ka sa lugar ng mga kulto talaga. Kaya yun na talagang true experience rin talaga is hindi ako ready, yung bang hindi ka ready, pero sa ngalan na lang na nag-guide ka ng Holy Spirit, may defend mo talaga ang ang faith mo talaga para hindi ka nila ma-carried away. Dahil magaling sila magsalita eh. Kung hindi sila magaling magsalita, inuinsulto nila ang pagiging
Christian mo. Yun ang ma-share ko. Okay. Kay Ate Kleng naman, kailangan niya talagang aralin yung Bible so that she will not be deceived yan sa mga sinasabi ng mga tao. Paano naman po yung mga nagbabaptismal class? How will this motivate you to study the Bible? Mic daw. So yun, bilang nagbabaptismal class, kasi we always pray to God, but we're looking for an answer. So since the Bible is the Word of God, maybe we should read more kasi the answer is in the Bible. So if you're not, if you're praying, but if you're not getting an answer, maybe you're reading less. Kasi yun na nga, yung sagot ni Lord nasa Bible na. So babasahin mo na lang, nakasulat na siya. And then you just need to make more time and effort to do it. Thank you po. Si Eloy na po. Sino po next? Tapos na. Tapos na. Para po sa akin, nakaka-motivate to kasi madami pa kami na nagbabaptismal class na hindi alam yung kabuuan na nasa Bible at kailangan namin aralin to para malaman namin kung ano ba talaga yung mensahe ni Lord para sa atin. Ayun lang po. Okay. Yan. Para malaman din nating lahat kung sino ba yung Panginoon na sinasamba natin. Sino ba yung Panginoon na susundan nyo sa tubig ng bautismo. Yan. Si Kuya Harriet daw, may sagot. Tapos next po natin yung nasa online. Amen. To piggyback on what Mike said, no, to simplify, praying is our way talking to God, while reading the Bible is God's way talking with us, no. So tama, answers we got sometimes, most of the time actually, makukuha natin sa Bible kasi that's God's way of talking with us, revealing Himself, His plans, and yung mga queries natin with our prayers. Kaya nga dapat, in line with, before we study the Bible, before we read the Bible, in line with that, we should pray na pure intentions and specific, like, Lord, what do you want me to do today? Or Lord, I'm having troubles sa bahay. And then, hingi ako guidance sa'yo, o kung please talk to me, hingi ako guidance, and then God will reveal through the Bible, through His words actually. He will reveal your answers sa mga queries, sa mga concerns, troubles, and mga gusto nating maintindihan sa buhay. Online. Thank you po. Yan. Ang kay Kuya Harriet naman, tama po yon. Lagi nating tatandaan na when praying, tayo po yung nakikipag-usap sa Panginoon. Tayo yung nagsasalita. And lagi nating sinasabi na hindi sinasagot ng Panginoon yung panalangin natin. Where in fact, nasa Bible lahat po ng sagot ng Panginoon sa atin. You just have to seek Him. Kailangan mo talagang mag-make time to find the answers to your questions. Nandito na po sa Bible natin. And isang motivation din po siguro sa atin, like for example po, ngayong alam na natin yung divine source of the Bible, so He is the author. And tayo kasi, yung mga, lalo na yung mga mahilig magbasa ng libro, kapag nakita nyo na yung sinulat ng, kunyari, yung pinakasikat na author ngayon dito sa mundo, sumulat siya ng para sa'yo. Di ba, mas gusto mong basahin siya ng basahin kasi para siya sa'yo. And that is yung motivation sa atin. Kilala natin kung sino yung nagsulat nito. At kilala natin kung sino siya. And para mas makilala natin siya, para mas maintindihan natin on how we can live life dito sa mundo na to, nandun lang din po sa Bible natin. Nandun lang din po. Paano nila masagot? Sige po, si Ate G po, sasagot din po sa online. Bigyan ng mic. Hello po, good morning. Ayan, good morning po. Naririnig po ako.
Wait lang po, hindi pa po naka-speaker. Yan po, pwede na po. Ayan. Good morning po. Happy Sunday po sa lahat. Medyo yung topic natin ngayon, nakaka-relate ako kasi ito yung ito yung naging challenge ko dun sa eldest son ko. Yung panganay ko kasing anak, hindi siya talagang malalim siya mag-isip. Okay, so madalas nagkakaroon kami ng discussion na dalawa kasi nga since malalim siya at mababaw ako, hindi kami magkita. Okay? So natanong niya sa akin minsan to yung tungkol sa scripture kung paano siya nagawa. So inexplain ko anong tawag dito? It was the Holy Spirit, kumbaga siya yung nag-lead doon sa mga writers, okay? So parang ang ano niya, ang sinasabi niya sa akin, paano ka nakakasigurado na na Holy Spirit ang nag-guide doon sa mga writers. Parang ganun yung sinasabi niya. Kasi lahat naman tayo dito sa mundo, lahat naman tayo hindi sure. Kumbaga parang hindi natin malalaman dahil parehas naman tayong nandito pa sa mundo. So hindi natin nakikita kung ano yung nandun sa future or kung ano yung pinapangako sa atin ng Panginoon. Parang ganon. So ganun siya mag-isip. So parang sa akin, medyo na-challenge ako ngayon kasi although sa tagal ko na rin na nagsisimba, sa tagal ko na rin na Kristiyano, kapag nakakarinig ako ng mga teaching, alam ko kung ano yung tama, alam ko rin kung ano yung mali. Pero ang nagiging challenge nga is dapat maging sensitive tayo dun sa mga verses na pwede nating ibato sa kanila para meron tayo palaging reference. Yung kasi yung nagiging kulang sa akin, although kapag nakikinig ako, nasusubaybayan ko siya kasi alam ko nabasa ko na siya, nanggaling na siya sa akin. Pero yung mga pagkakataon na kailangan mo siyang gamitin para i-support mo yung discussion mo or yung kung paano mo siya i-explain, yun yung nagiging kulang sa akin. So doon para sa anak ko, alam ko kung kaya ko lang siyang i-support ng mga verses, mas magiging madali. Kasi parang ang naging sabi niya sa akin, kailangan ko ng matagal nang nag-aral. Parang magkaintindihan kami, sabi niya. Ganun yung sinabi niya. Kailangan ko ng talagang sobrang nakatutok dyan sa Bible na kahit anong itanong ko, pwede niya akong sagutin dun sa mga tanong ko na nandyan sa Bible, mapapakita mo sa akin. So yun yung naging challenge sa akin ngayon na nakita ko na hindi pwedeng nakikinig ka lang. Hindi pwedeng sinasa puso mo lang siya. So kailangan talaga inaaral mo siya, sinasaliksik mo siya at minimemorize mo siya. Yun yung naging sa akin. Yun yung naging lesson sa akin para dun sa topic natin today. So thank you po. Thank you po sa sharing. And tama po yon yung sinabi ni Ate Gina, hindi dapat inaaral mo lang siya just for today. Dapat merong nare-retain sa'yo. Meron kang pinanghahawakan na para kapag may nagtanong sa'yong mga tao, alam mo kung ano yung isasagot mo sa mga tao. And that is also another way na ginagamit ka din ng Panginoon to propagate His Word. Yan. Kasi paano pag tinanong ka nga na, saan ba galing yung Bible? Sino ba nagsulat niyan? Tapos ikaw, kay Lord yan, kay Lord yan. Paano pag hiningian ka ng verse, ng reference? So dapat, tandaan po natin, ayan, binigyan po tayo ng mga verses na pwede nating gamitin to give ng proof, ng reference na this scripture is written by God. This is from the very mouth of God. And hindi lang tao ang nagsulat nito. They were led by the Holy Spirit, not just by themselves. And para po sa ating lesson, yun lang po. Okay? So next Sunday, meron pa po tayong isa pang fact and then isa pang Sunday. Bali, 3 Sunday po. Ayan. And then may quiz po tayo sa panghuling Sunday. Okay. Sige po. Ang prize, French fries.
Tawagin po natin si Deacon, tapos si Pastor po. Thank you po. So, purihin po ang Panginoon sa tinatapos na ating aralin. And nawa ay nagaya ng lesson, maging motivation sa atin to study the Word of God. Dahil ang mga bagay na espiritual, ang makakaunawa lang, ay espiritual na tao lang din. Kaya patuloy na maging pagpapala ang ating Sunday School and we thank God na may panibago tayong teacher na ginamit. Diba? Bago-bago teacher natin. Parang ano natin sa pulpit supply din, bago-bago. Kaya ganun din. Oo. Kaya salamat tayo sa Panginoon, pinagpala tayo ng mga gawa at teacher. Kaya next year, hanggang next year na siya. Bigyan ng lesson. Bigyan ng lesson. Para mag-aralan na. So, we thank God for that. Tayo po ay magwakas sa panalangin at sa ating Sunday School offering din po. Let's pray. Father God, we bless you and we magnify you, Lord, as you reveal again to us how good and how magnifying your name, Panginoon, sa amin. We thank you, Lord, that your words ay iniwan niyo po sa amin at patuloy namin dapat to salisikin at mahalin. At patuloy na lalo namin kayo kilalanin, Panginoon. Kaya nawa, Panginoon, sa aming pagkatapos ngayon ay maging pagkapala at maging hamon to sa bawat isa sa amin. At ganoon din sa aming pagsamba, sa aming pagbibigayan, tanggapin niyo muli ang aming mga offering sa inyo at patuloy na maging pagkapala ito at maging gamitin ito patuloy sa iyong gawain. Ito lamang sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.